and began as a center in the 8th floor. He reached the base of the suspended and fixed vacuum suction devices onto the floor. Using the suction cups and his incredible upper body strength, he moved to the center. Hello? Ay, naka 7 minutes na pala ako. Pagkapatay mo na. Naka 7 minutes na pala ako na on. sorry. Magsimula pa lang tayo. Wala natin magagawa. Sige, magandang gabi, no? Ang topic po natin ngayon, Jungle Fighter kay Kumaro, Mary Jane Enriquez, saka si Mew Down, para si Meow Meow, saka si Edgar Nacion, ay patungkol po sa patuloy na pagdiin nila kay Sara. Lumalabas ang survey na lalong tumataas ang survey rating ni Sara. Nag-ibig sabihin ay ang tao ang mangyari niyan ay lalo silang naasar sa ginagawa pang-api. Ang tingin ng mga tao ay inaapi lalo si Sara. Ganon po ang nangyari. So ngayon, ito papakita ko sa inyo yung secret survey nila ni BBM tsaka ni Romualdez. Ipatugtog natin yung ngayon yung vlog ni General Macanas. Ito po. Nakakatawa nga eh. Lalong nadidiin sila sa ginagawa nila lalong nadidiin sila sa ginagawa nila na pangdidiin kay Sara. Lalong sila ang nadidiin. So pakinggan niyo yung survey nila mismo ni BBM. Ang tiwala, ibalik ang subok na. Martin Romualdez bilang Speaker ng Kamara. Para sa kaayusan, para sa tiwala, para sa bayan. So, itong PH trending, hindi ko masyadong kilala ito. Kaya lang ito, opinion ko lang. Baka ito yung mga pages o vloggers na malaki ang tiwala kay Speaker Martin Romualdez. Kaya nagpo-post sila ng mga ganito. Tingin ko is they are testing the waters. Tinitignan nila kung ano bang pulso ng sambayanan, okay na ba na ibalik. Kasi nung una, kailan ba yun, last year, parang napilitan siya, napilitan ba ang Malacanang na alisin siya o nag-resign siya kasi galit na galit ng taong bayan. So, tinitestingan nila, baka humupa na ang galit ng taong bayan. O ano, mga kaibigan, payag ba kayo na ibabalik si Martin Romualdez bilang Speaker of the House? No. O dito, tingnan natin sa people who reacted. 10,000 people nag-react. 8,200 ang tumatawa. 1,400 ang nag-love. 497 ang nag-like. Ibig sabihin, nasa 2,000 ang gusto, nasa 8,000 ang ayaw. So, ilang percent yan? 80% ng taong bayan ayaw ibalik. Baka itong 2,000 na nag-like o nag-love, baka trolls pa ito. Sige, subukan niyong ibalik. Tignan natin anong mangyari. Bahala ang Pangulo. Mga comments. The King of Crooks, sabi ni Berhio Tumanda. Evelyn Tingkang, in your dreams. Anyway, hanggang dyan na muna. We can switch that off. At ito, grabe nagpapanik na naman sila na matindi. Ito, ang pinagpanikan nila na matindi ay yung ang gusto nila na hindi mapupunta sa ibang kamay ang pagiging Senate President. So gusto nila manatili si Tito Soto. At ang ginawa nila ay tinakot nila mga senador na gustong tumalon. Sino-sino yon?
yung dalawang bilyar, tinakot nila na kakasuhan sa prime water case at saka sa insider trading case. So dalawang boto yon. Ibig na susuporta kay Loren Legarda, nawala na. Si Loren Legarda mismo ay tinakot. Kakasuhan ngayon si Leandro Libeste kung magpapatuloy siya. So ano yun? Tatlo na. So, ang may iba pang tinakot na si parang ginagawang card, house of card, itong kaso laban kay Chis Escudero, ginamit panakot. So, hindi tuloy makatulong si Chis Escudero. Si Bato, hindi rin makalitaw. Si Joel Villanueva, ganon din. So, makita mo, may maraming mga kwan. Pati si GB, tinatakot din na titirahin si Jinggoy na kapatid niya. So kumbaga, diyan mo makikita po yung power ng Malacanang pagdating sa mga senador. Sekretong tawagan. Ang tumatawag daw para sa Malacanang, tumatawag sa mga senador ay yung dating kakampi nila ng senador na si Ralph Recto. Yun po tumatawag at prangka-prangka pagsasabi, pare, kung lilipat ka, talagang talagang hindi na namin mapipigilan si Boying Remulla. Nakakasuhan ni si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero at saka si Jinggoy. So in other words, sa pamantayan ng ating pamahalaan ngayon, hanggang ngayon, wala po tayong totoong totoong pamahalaan. Ang pamahalaan natin ay ginagamit sa nakawan. Ginagamit na yung kaso ginagamit na pangharang, pang-blackmail. So, ito, tingnan mo yung ginagawa ni itong ginawa mismo ni Remulla nung maipit si Soto. Ito yung sinabi, Remulla. Ano bang sinabi ni Remulla? Tingnan natin. Sabi niya kay si Soto, handang-handa ng arresting team. Tiniyak ng Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla kay Senate President Tito Soto na hindi na dapat ikababahala ang umanay planong kudita sa Senado. Dahil nakahanda na umano ang mga otoridad na arestuhin ang mga senador na bubuto ng laban sa kanya. Ay, lahat na lang ng diskarte ginagawa ninyo. Kasi ang problema sa inyo, hindi po maniwala ang tao sa inyong amo na si BBM. Paano maniwala? Number one siya na korap. O yun, nakakatawa dito sagot ni John Vic Remulla. Nasabihin daw the first president daw siya na tumira sa kanyang naging totoo sa laban sa corruption. O tot mo, John Vic Remulla, kabubo sa'yo, kagago pa. Pinagtawanan ka tuloy ni Cara David. O, pakinggan mo itong interview ni Cara David kay John Vic Remulla. Ang akala nyo, mauto nyo Pilipino eh. Ayan ha. Ito lang ha. Technically speaking, he has 1 year and 10 months left. What is the president's legacy? I think this one is not clear to the Filipino people. What will he be known for? Technically speaking, he has 1 year and 10 months left. What is he gonna be known for? Well, I think his legacy will be that for the first time, a president confronted corruption head on to the people who he was closest to the people who was in his tent. He confronted the corruption head on and is willing to send saan ang kaso laban kay Romualdez? Sige nga. Napakasinungaling mo talaga, John Vic. them to jail no matter what their relations were. Wait, head on. So Head on. He's willing. He's- He's willing to confront former Speaker Martin Romualdez. You Everyone, said the closest. to him. everyone. Saan ang Ang kaso Islam kay What Romualdez? has Napakahirap sa'yo. Itapo na kita. So dahil po sa pagwan, itong number one na biktima nito sa Sara na impeachment nung last year, itong 20 na congressman na nagpayaman ng husto. At tumanggap ng bilyon-bilyon pera kamura kay Romualdez kapalit ng boto nila o ng pirma nila laban kay Sara Duterte.
Ito po sila yung top 20 congressmen na kumita sa Mindanao para lamang sa kapalit sa pirma lamang kay Sara Duterte. Ito po yung mga taga Mindanao na pumirma lamang kay Sara Duterte. Top 20 congressmen in the Philippines with biggest General Appropriations Act for the fiscal year 2025 budget per district engineering office and DPWH regional offices. Number 20. Adolf Edward G. Plaza. A Filipino industrial engineer and politician. Adolf Edward Plaza. Ay, nako. He currently serves as a member of the Philippine House of Representatives representing the Region 13 2nd District of Agusan del Sur within General Appropriations Act 2025 budget of 1,972,691,000 pesos in Agusan del Sur 2nd District Engineering Office. Tingnan niyo sino na Number 19. Nelson L. Dayangarang. A Filipino Hirang, Nelson Dayang Hirang, Davao Oriental, 1st District. Itong Davao Oriental kasi sa lahat ng Davao, itong mga kagrupo ni Romualdez. Kaya hindi lahat ng Davao ay kay Duterte. Ito naman mga sip-sip kay Duterte, kay Romualdez. politician who served as the representative of Region 11 Davao Oriental's 1st District from 2022 to 2025 within General Appropriations Act 2025 budget of 2,585,000,000 pesos in Davao Oriental 1st District Engineering Office. Number 18. Oh. Dale B. Corvera. Aba, kurap nitong Del Corbera, Agusan del Norte, 2nd District. Kauwaw ni mo bay, oy. Kakuan ni mo, kabuaya. Dale Bokingo Corvera Ayun ay Dayang Hirang, oh. At saka si Edward Plaza. is a Filipino politician who has served as a representative of Region 13 Agusan del Norte since 2022 within General Appropriations Act 2025 budget of 2,585,000,000 pesos in Agusan del Norte District Engineering Office. Number 17. Christian S. Anabia. Isa pa to. Region 10 Main Misamis Misamis Oriental. Mga buaya ng Misamis Oriental. Mga kasama Oriental 1st District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 2,782,774,000 pesos in Misamis Oriental 1st District Engineering Office. Number 16. Steve C. Solon. Congressman ng Sarangani, oh. Kakampi ni Pacquiao. Putang ina, anak ito ni Kwan, ha? Anak ng kapatid ni, apo ni James Chongbian. Steve Kayongbian Solon is a Filipino businessman and politician who has served as the representative for Sarangani's Lone District since 2022 within General Appropriations Act 2025 budget of 2,878,924,000 pesos in Sarangani District Engineering Office. Number 15. Chino Miguel D. Almerio. Ito ang asawa ni Kwan. Di Mix Nograles. Si Davao Oriental, ha? Ito mga taga Davao Oriental, mga bata ni Romualdez. Si Chino Miguel Almario. Region 11 Davao Oriental 2nd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 2,968,500,000 pesos in Davao Oriental 2nd District Engineering Office. Number 14. Romeo S. Momo. Romeo Momo, Aswang. Surigao del Sur. Region 13 Surigao Ang Yusek sa DPWH. del Sur 1st District Representative within General Appropriations Act Siya yung partner ni Edwin Garjola na pinakamagnanakaw na Batanggenyo. 2025 budget of 2,976,000,007. Kay Edwin Garjola mahigit 200 billion. Kuha ni Garjola. 161,000 pesos in Surigao del Sur 1st District Engineering Office. Number 13. Sancho Fernando F. Oamino. Kurakot nito sa Misamis Occidental, Anak ni Henry Sibilla Oaminal o Animal.
Sancho Fernando Ando Fuentes Oaminal is a Filipino politician currently serving as the representative for the 2nd District of Misamis Occidental within General Appropriations Act 2025 budget of 2,985,326,000 pesos in Misamis Occidental 2nd District Engineering Office. Number 12. Jose Maria R. Zubairi Jr. Ano ba ito? Miguel Zubiri, Big Zubiri, tatay mo. Grabe, kurako tatay mo. 3 billion. A Filipino businessman and politician who served as representative of Bukidnon's 3rd Congressional District in the Northern Mindanao within General Appropriations Act 2025 budget of 3,093,500,000 pesos in Bukidnon's 2nd District Engineering Office. Number 11. Johnny T. Pimentel. Isa pa ito. Region 13 Surigao del Sur 2nd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 3,235,591,000 pesos in Surigao del Sur 2nd District Engineering Office. Number 10. Jose Manuel Joman F. Alba. A Filipino politician who is a representative in the 19th Congress of the Philippines from Region 10 Bukidnon 1st District within General Appropriations Act 2025 budget of 3,405,435,000 pesos in Bukidnon 3rd District Engineering Office. Number 9. Robert Ace S. Barbers. Ace Barbers is a Filipino politician. Kaibigan ko ito, pero tingnan mo. The son of former Senator Robert Barbers, he served as the representative of the 2nd District of Surigao del Norte within General Appropriations Act 2025 budget of 4,127,894,000 pesos in Surigao del Norte 2nd District Engineering Office. Number 8. Francisco Jose Bingo F. Matugas II. Region 13 Surigao del Norte 1st District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 4,131,064,000 pesos in Surigao del Norte 1st District Engineering Office. Number 7. Alfalito M. Bascug. Region 13 Agusan del Sur 1st District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 4,381,330,000 pesos in Agusan del Sur 1st District Engineering Office. Number 6. Jonathan Keith T. Flores. Region 10 Bukidnon 2nd District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 4,917,403,000 pesos in Bukidnon 1st District Engineering Office. Number 5. Maria Carmen S. Zamora is a Filipino politician who is a member of the House of Representatives from Davao de Oro 1st District within General Appropriations Act 2025 budget of 5,121,930,000 pesos in Davao de Oro 2nd District Engineering Office. Number 4. Jose Joboy S. Aquino II. Region 13 Agusan del Norte 1st District Representative within General Appropriations Act 2025 budget of 5,415,763,000 pesos in Butuan City District Engineering Office. Number 3. John Tracy F. Cagas. A Filipino politician and lawyer who is currently serving as Congressman of the Lone District of Davao del Sur within General Sa to sa mga binan natin, dudubukol, kaya ang kapatid niya, tinuturo din ng pumatay kay Dudong Bukol. Appropriations Act 2025 budget of 5,456,100. Dudong Bukol po, yun yung barangay kapitan na vlogger sa barangay Tris de Mayo sa Digos, Davao del Sur na binaril habang nag-live stream. 27,000 pesos in Davao del Sur District Engineering Office. Number 2. Yevgeny Vicente Bambi BMNO. Grabe. A Filipino politician serving as the representative of Misamis Oriental 2nd District since 2022 within General Appropriations Act 2025 budget of 6,046,500,000 pesos in Misamis Oriental 2nd District Engineering Office. Alan Ardujali. A Filipino politician and public servant. Alan Arduhali, ano mo si Nick Duhali na kaibigan karumit ko sa Mindanao State University, Marawi City. Ha?
Grabe to si Alan Duhali Ilunggo to ng Kawatan from Davao del Norte served as the representative of the 2nd Congressional District of Davao del Norte in the Philippine House of Representatives from Duhali, 2019 to 2025 gets the biggest General Duhali, Appropriations Duhali. Act 2025 budget amounting to 7,581,072,000. So yan yan po ay yung mga may relasyon sa pagnanakaw sa impeachment laban kay Sara Duterte. So ngayon, yung pinakabago. Anong pinakabago? Saan ngayon si Sara Duterte? Dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagpa-impeach kay Sara. So, ito po. Unang survey. Survey itong survey na to sa Tibalog, Davao del Norte. Pakinggan natin itong survey sa Tibalog, Davao del Norte. Ngayon lang mga survey ito Ngayon lang. Ayan. Tingnan mo ang final survey. Ay, dito naman natin mag-umpisa. Sara Duterte, John Vic Remulla, Lenny Ontiveros. Sara Duterte. Okay. Thank you, sir. Ayan. Dito pa. Sara Duterte, John Vic Remulla, Lenny Robredo, Ontiveros. Sara Duterte. Ikaw, sir. Sara Duterte. Sila yung tatakbo next election, sir. Total, mainit ng politika. Martin Romualdez, Sara Duterte, John Vic Remulla, Lenny Ontiveros. Sakali lang naman kung sila yung tatakbo. Sino yung iboboto pinili mo? Sara Duterte. Thank you, sir. Ikaw. Romualdez, Sara Duterte. Okay, salamat, sir. Ayan. Sir, boto mo sa next election, Martin Romualdez, Sara Duterte, dalawa. Okay. Nako, lubat lang tayo. Yan ang total. Wala. Kay Lenny Robredo, 1 boto. Kay John Vic, wala. Kay Martin Romualdez, wala. Kay Risa Ontiveros, wala. Kay Sara, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. 65 against 1. Kay Romualdez, Bokya. John Vic, Bokya. Kay Lenny Robredo, may isa. At saka kay Ontiveros. So, bilang naman to 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 po. Yan Sa sunod naman tayo ng survey, Tibalog yan. Davao del Norte. Ito naman. Saan ba ito? Survey na lang basihan natin. Huwag na tayo mag-argumento. Ito yung survey ni Kuya Jay tsaka yung iba pa. Ito, umpisa natin. Pagpipilian, sinong gusto mong maging presidente sa susunod? Sina? Sara Duterte. Thank you. Salamat sa pagsali. Survey lang. Si ate mo mabiyahe pala. Tay, survey lang 4 yan. Sara, Remulla, Ontiveros, Robredo. Wala. Pag wala ay okay lang Ikaw, sir? Wala din ako mapipili ka. Walang mapipili. Ikaw, kanino? Sara Duterte. Salamat sa pagsali Kuya, survey lang, kabayan. Kung wala ay okay lang. Sara Duterte. Hindi po pwedeng sa YouTube. Salamat. Kuya, sali ka naman. 4 ang pagpipilian. Ontiveros, Remulla, Robredo. Sinong gustong susunod na Pangulo ng bansa? Survey lang. Remulla, Inday Sara. Sara Duterte si Kuya. Uy, salamat sa Wala ka na talagang magawa. Sara. Batangas ito Sino? Inday Sara. Salamat sa pagsali. Ay. Sara Duterte. Wala Mabuhay niyo. Wala pa daw. Salamat.
Ate, survey lang. Next president, sinong gusto mo? Duterte Sara, Leni Robredo, Hontiveros Risa, John Vic Rimulya. Sino? Wala pa? Sino pa? Leni Robredo? Okay, si ma'am ay Leni. Thank you po. Salamat sa pagsali. Hi mga ate. Next president na gusto nyo ay nagpapahinga. Rimulya, Inday Sara, Hontiveros, Leni Robredo. Ha? Sara Duterte siya ate. Ate, salamat sa pagsali. Ah, sino nga din? Sara Duterte. Tignan, wala talagang Sarah dito. Rimulya. Ay, sige. Oy, Kuya G sa YouTube. Thank you very much. Salamat. Papuela sila dito. Na katao ang nagsabing ibubuti nila si Inday Sara. At syempre po, Kasi katumbas siya ng Batangas, 72%. Napakataas sa mga sabihin pa magsama ang pala gusto si nila Sara tsaka maging si next Leni, president wala na, ay tao si sila lang. Leni Robredo ay 12. O yan, di ba? Kung magsama si Leni at si Sara, taob sila lahat. O ito naman, sa lugar naman ni Jinky Luistro. Dito tayo sa lugar ni Jinky Luistro. Batangas, 2nd District. I write the song that makes the whole world sing. Dito sa lugar ni Jinky Luistro. Dito tayo pupunta sa lugar ni Jinky Luistro. O, sino ang lamang sa survey sa lugar ni Jinky Luistro? Salamat. Wala daw sa picture na ito. Okay. Tuloy tayo. Ano? Ay, sorry. Dito ko na naiguhit. Ano? Di bali, pagpapalitin ko na lang mamaya. Doon sa blanco, kasi dapat dito ako guguhit sa likod para hindi nakikita. Ano? Shout out kuya. Shout out sa YouTube si Kuya J. Thank you. Ay kuya, sali ka naman. May 4 na picture. Rimulya, Inday Sara, Robredo, Hontiveros, sino ang gusto mong susunod na pangulo sa kanila? Napipisil mo. Hontiveros, Risa, Leni Robredo, Inday Sara, Rimulya, John Vic. Sara Duterte. Okay. Ayan. Pangulo. Si Inday Sara po. Inday Sara. Salamat sa Continue. pag-guided na 27. Ang nagsabing John Vic Rimulya ay 8. Yan Jan Vic Rimulya, 8. Kay Sara, 41. Pero yung kay Leni, hindi yan 13, 18. So yan nakita nyo na ang lakas ni Sara sa Batangas. Ito naman. O ito. Sara Duterte. Duterte palagi. Basta wag siya moro. Salamat ha. Thank you. Ayan, dito tayo sa kabila. Ayan, next president mo dyan, ma'am. Ha? Sara Duterte. Saan ba ito? Lugar ito? Nagdali. Ate, excuse me. Pwede mo survey lang? Sino kaya yung next president mo dyan? Romualdez, Inday Sara, Rimulya? Tingin mo lang. Sara. O, Sara. Sara Duterte na eh. Sarado na. Okay. Ikaw. Oo. Agubot ang kani gyapon, puro kawata mi kani rin. Asaan eh? Tako na ni sa kuan ni, wala na din. Ikaw, ng tawag sa kanila. Salamat, sir, ha? Romualdez. Survey lang, panoorin mo sa... Rimulya naman, Bokya, si Leni Bokya, at si Risa Hontiveros, Bokya. Ayan, abangan niyo po yung part 2. Ayan kita nyo. Talagang Ngayong final na ang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa impeachment. dito naman tayo sa isa. Sa Asuncion.
Saan Asuncion ba ito? Anong Asuncion na lugar? Okay. Asuncion, Davao del Norte. Ngayong hapon. Okay na ba, sir? Survey lang, service, sama kayo sa vlog ko. Halimbawa lang, sir, tatakong Pangulo sa next election itong si Martin Romualdez, Sara Duterte, John Vic Remulla, Lenny Robredo at Ontiveros. Sino yung pipiliin mo, sir? Sara Duterte. Ayan, Sara Duterte. So, survey lang. Yan, dito tayo sa kabila. Sir, ngayong hapon, survey lang, sir. Halimbawa na, sir, tatakong Pangulo, yan sila sa next election, si Martin Romualdez, Sara Duterte, John Vic Remulla, Lenny Robredo at Ontiveros. Sino yung iboboto mo? Sara, sir. Sara? Ikaw, sir? Sara Duterte. Wala na, Sara na. John Vic. Sarado na. Oh, Sara. Ma'am, ikaw, ma'am. Sino yung, halimbawa lang? Wala o vlog. Sama kayo sa vlog ko sa sir ko. Ito, sir. Halimbawa lang. Sara Duterte. Walang pag-alinlangan, Sara Duterte. Ikaw, sir. Isang Sara, dalawa. Ikaw, sir. Ito, Sara lahat. Ikaw, sir. Sara, ikaw, sir. Ikaw, sir. Sara Duterte. Sir, Wala na. sa YouTube, ha? Hindi Facebook. YouTube. Anong share ko? Martin Romualdez, 0. Bukya kay Martin Romualdez. O ba yan? Bukya, ha? Zero bilang naman to. Next, John Vic Remulla. Bukya din, 0 din. Lenny Robredo, may isa. Dito sa Asuncion, may isa. Risa Ontiveros, Bokya, wala din. Pero kay Sara Duterte, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 41 ang kay BP Sara Duterte na. So, sunod naman. Dito naman sa lugar ng, saan ba itong lugar na ito? May nakalagay eh. Ito, pakinggan natin ito. Tingnan natin. Pero kung ako pa pimiliin, hindi naman siguro kayo biased eh. Kung ako pa pimiliin, pipiliin ko si Sara. Sa pang tanong, ano pong masabi niyo sa impeachment ngayon ni Bibi Sara? Ay, hindi ako pabor doon. Ikaw na impeach Oo, syempre. Kasi number 1 kung ano ito. Gusto ko maging presidente. ng Duterte. Oo. Pero syempre kasi, sa panahon kasi natin nga, pag in-impeach kasi ito, di ba ilang taon na lang si BBM? 2 years. Siya yung upo. Syempre, wala na siyang chance na tumakbo pa ulit kasi yun na yung term niya na so, hindi na siya pwede tumakbo ulit eh. Kaya hayaan na lang natin siya umupo. Antayin natin na siya ay boto sa president. Yun nga lang, ubus na yung lahat ng ano natin. Ubus na lahat ng pera bago yung Ah, buso na po. Marcos yung ano yung Ubusin na pera ni BBM. kurap yung nakita ko sa TV na. Problema, lahat silang mag-ama. Ano po sir masabi niyo sa impeachment ngayon ni Bibi Sara? Eh, dapat lang ituloy. Dapat yan lang ituloy. Huwag yung si Marcos ang inano nilang ma-impeach. Pero kung ako pa pimiliin, hindi naman siguro kayo biased eh. Judgment, may kanya-kanya tayong alam. Saday. Ikaw, ate. Sa kanila dalawa. Ito. Matiwala ka dito. Oo, gusto ko ano Duterte. Ito naman, Darating sabi niya yung ko sila may 2028 agad eh. Para manalo. Gusto mo sa bilang presidente. Para manalo ka agad siya. congressman na kasama ron. Ang survey nito, Ang naiipit dito lahat ng pera ng taong bayan. Wala na tayong ano eh, mahirap na tayo, nalugmok na tayo sa hirap. oh yun, grabe yung sisi kay Bumbong. Wala rin. Si ma'am, kayo po ma'am. Sa kaliwa. Dito, wala kayong tiwala kay Bongbong Marcos. Ayun, thank you. Pwede po natin malaman kung bakit
Dito po kayo, may tiwala. Mabait saka nagtatrabaho talaga. Yun, puro atungan lang yan. Ilocano talaga. Ilocano. If sir, last na tanong, ano po ang masasabi sa mga kababayan natin ngayon na mga nagrarally? Dapat tingnan nila ang kung sino ang talagang nagtatrabaho. Ma'am. Oh. Yes. Ito pabalik-balik na siya dito. Kasi nga yung kuan doon sa ano niya, yung budget doon sa DepEd. Oo, kung saan daw napunta yung ano doon. Walang maayos na paliwanag. Oo, walang maayos. Oo, kung saan napunta yung kaya parang hindi rin ako. Ano? Survey lang po kung kanino kayo may tiwala. Tiwala pala yun. Dapat buto. Survey natin buto. Ito. Martin Romualdez, Sara Duterte, John Vic, Lenny at saka Contiveros. Sara Duterte. Dalawang Sara Duterte. Ito lang. Yan, kita sa kabila. Ma'am, pwede. Excuse ma'am, pwede ma'am. Sabi ka dati ma'am. Sama ko sa vlog ma'am. Sa tingin niyo, sino yung boboto yung mga presidente sa next election? Martin Romualdez, Sara Duterte, John Vic, Lenny, Contiveros. Sara? O, dalawang Sara. Sige. Tago mo sila sir, makulog yun. Isa. Isa tayo. Sa dulo lang tayo, dulo. Ikaw ate. Sara, ikaw ma'am. Sara, tatlo. Total, mag-explain mo na po. Total, mainit yung politics. No, grabe. No, kung tatakbo si Martin Romualdez, Sara Duterte, Remulla, Lenny at Contiveros, sino kaya ang pipiliin mo, sir? Sara. Ikaw, sir? Sara, dalawa. Kaya dyan, sir? Sara Gyapon. Lahat ng score, no? Lahat po ay wala. Bukya si Romualdez, bukya si John Vic, bukya si Lenny at saka si Risa Contiveros. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46 po. O, yan ha. Ang kay Sara Duterte. Hanggang dito na lamang. Next vlog na po tayo ulit sa episode 5. Maraming salamat. So, wala talaga. Talagang sobrang lakas si Sara. We recognize very quickly for manifestation, Senator Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta is recognized. So, ito na siya. So, very clear. What is very clear is lalong lumalakas si Sara. Ito po yung pinaka-latest na resulta. So, tignan pa natin kung ano magiging resulta nito as times goes by. So, anyway, magtawag tayo ulit sa Nenen Kausing, kapatid ko, Sara Ola. Si Rafael Arsiaga nung CBP Inday para Sara pa ang kalim ng edukasyon, maayos sa pamalakad sa DepEd na napatakbo na maganda ang departamento at masaya ang mga guro at pamamalakad nito, pero ngayon wala nang kwenta. Nering Kausing, tapos Miriam Simba Cruz, matulog muna tayo. Sheila May Casano, sa 20 election sigurado dayain nila yan. Black Hat, talaga 100% mananalo si Sara, pero ang kumulik, gumagawa sila ng kantang You Can Do Magic.
Kaya dapat talaga ma-impeach itong si King George. Jonathan Bordemio, kung may maniwala na hindi mananalo si Sara, mag-message lang sa akin, magpustahan tayo. Gilbert Rodriguez, Sir Toto, maupay nga gabi sa haimo sa aking pagsusuri sa sitwasyon na bawat atake nila, PBM tamba kay BP Sara H sila ang bumubulusok. Ganon nga nangyari. Noemi, pwede ba Sir Toto na si Sir Toto sa DPWS? Pwede naman ako mag-DPWS kung gusto nyo. Rolando Catedrilla, ikakasal ka na. Yan ang kamag-anak niya si Alex Catedrilla, yung Catedrilla, yung singer, yung composer ng kantang kinanta ko lang. Sana kunin ka ni Inday Sara as cabinet secretary pag manalo siya. Kay Kumaro, Sara, Rolando Catedrilla sana ay magiging cabinet secretary kini Sara pag nanalo siya. Salamat. Helen Baguio, Sara, ang mananalo basta wag dayain. Makatang tambay, yung mga usig sa impeachment ni BP Sara dahil sa paglusay sa pera ng bayan, may kurakot din ng bilyong aligasyon. Paano nila ito masisikmura na gawin? Mga taga Batangas kasi si Sara. Tapos Sir Toto, pwede pa bang tumakbo si BP, Ma'am Lini? Pwede siyang tumakbo pero pinakamalakas ay kung magsama sila ni Sara, maging Vice President si Leni. At si Aguila ng Davao, lilipad na. So Jorem, magtago silang lahat. At kung hindi sa kulungan silang lahat, Kabsat, Engineer Toto, Sara all tayo, Virgie Piquero, Bingkay, naku po, yan silang lahat ng naging Presidente Sara, hindi makapagpaarig, hindi napapaariglo yan, mas matapang yan kaysa ama. Or Raul Sumampong, mabuhay mga Duterte, Jurim Duterte forever, solid Ilocos Norte. Jurim, lahat mukhang pera silang lahat, Kabsat. Roadster, kaya binabalasa yon puhunan pagpabuto ng taong bayan. So Jorim, Naimbag Rabim, Kabsat. Roy Lamila, solid Sara Duterte lang kami. Estong sa North Carolina, buhaya gyapon ng mga congressmen. So ipakita yung kandidato na buhaya din. Elena Messina, good morning Dr. Toto, watching from UK. Brent Santos, good evening Dr. Toto. Dennis Kausing, kapatid. Helen Baguio, good evening po. Si Noemi, sa statement ni John Vic mismo, malalaman ng walang infra-legacy si Marcos at kurap ang gobyernong Marcos. Dennis Kausing, Brad, matawag ko buwas. Sige, tawag ka. Okay, Black Galaxy, good evening po, Attorney Toto. Joaquin, kahit anong gawin nilang pang-api nila kay Sara, lalo siyang tumitibay. Yun nga ang nangyari. Yun napapansin natin eh. So baka nga po lalong lumakas Sara habang papalapit ng 2028. So yun na muna masabi natin ha. Magandang gabi po sa lahat. At end broadcast tayo.